Kahit ano pa, last minute na bira kay Madriaga, di raw ito aatras. Ako, desidida si Madriaga, hindi niya aatrasan si Sara. Diyos ko po. O, sige, tuloy. O, kahit ano pang last minute na mga bira kay Madriaga, nasasabing weakest link, di raw ito atras. Handang-handa na ito bukas, ayon sa kanyang abogado. Oh, maganda to. Nako po. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Wala mga nag-like po. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Shout out. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ayon kay Attorney Palad, ayon kay Attorney Palad, ano na, ready na si Madriaga. Ready na si Madriaga sa pag-testify bukas. Sa katunayan, halos nasa una si Madriaga. Tiningnan ko yung yung sequence o pagkakasunod-sunod ng magti-testify bukas. Ito, Ramil Madriaga's testimony nangunguna. Bakit nauuna? Kasi ang binigay kay Madriaga na oras para makalabas ng kanyang kulungan, ang grinant lang ng korte ay 8 a.m. to 5 p.m. Mga kabunyog. Kaya papaunahin si Madriaga na papaunahin siyang mag-testify itong si Madriaga bukas. Papaunahin. Pero sabi ni Attorney Palad, ready na daw. Ito yung sabi ni Attorney Raymond Palad. If Attorney Panelo insists on calling my client the weakest link, then the proper response is not rhetoric, but appearance. We challenge those making these claims, including Vice President Sara Duterte, to face Mr. Madriaga in the April 14 proceedings and answer under oath. We are ready. Yung po bang reaction ninyo dahil sinasabi nga ng kampo, 'di ba, parang namamaliit in a way, sabi weakest link daw Trojan horse. Oo, 'di ba? Ano ho ang again ano ba ibig reaction? sabihin ng weakest link? Ang nakapagtataka si Igan Connie, sasabihin nila, weakest link, walang kwenta. Pero bakit pa na yung press con nila para siraan si Ramil? Bakit pa na yung file nila ng kaso ng libel, ng perjury para kinakasuhan nila yung tao? Kung wala talagang importansya itong tao, hindi mo ito papansinin. So sobrang attention yung binibigay nila para sirain. Sabi nga ni Ramil, attorney, kahit harapan kami ni VP Sara, mas magandang sabihin niya yun. Harapan, mata sa mata. So kaya nga dun si statement ang nilabas namin, in a way, tina-challenge siya si VP Sara. Humarap ka sa house. Mas magandang magkwento si Ramil nang nakatingin sa'yo. Sabi niya gano'n. So magkakilala ba talaga itong dalawa? Sabi ko nga kahit magharapan sila, magkukwento si Ramil sa harap ni VP Sara. Yan ang linaw po ng sagot ni Attorney Raymond Palad. Kung ang sinasabihan niya ni Attorney Paulo Panelo ay weakest link itong si Madriaga, harapin daw ni Sara. Harapin ni Sara sa hearing bukas. Mag-appear si Sara under oath. Tapos kumprontahin niya itong si Madriaga. May karapatan naman si Sara na kumprontahin yan si Madriaga para, kumbaga, doon pa lang, bukas pa lang, masisira na si Madriaga. Kasi kukumprontahin ni Sara sa kasinungalingan nito. Ay bakit daw hindi Bakit daw hindi a-appear si Sara? Kung talagang naniniwala sila, actually, talaga tama naman yung punto ni Attorney Raymond Palad Kung si Madriaga talaga ay nagsisinungaling, kayang-kaya yan na durugin ni Sara bukas, a-appear siya. Tapos ipapahiya niya si Madriaga. I-expose niya na hindi yan credible at hindi totoo yan, nagsisinungaling yan. Tapos, makukuha na kaagad ang simpatya ng publiko. At pag nakuha ni Sara ang simpatya ng publiko, yung mga members ng Justice Committee, na yan, mauobliga na silang huwag paniwalaan si Madriaga. Ganun sana kasimple yan Ganun lang yan kadali. Kung talagang nagsisinungaling si Madriaga at naniniwala si Sara na kaya nila itong durugin. Kumbaga, i-expose, ilantad si Madriaga hanggang sa mapahiya ito, hanggang sa masira ang credibility nito, hanggang sa hindi na paniwalaan. Di ba? Imaginein mo, naka-televised, naka-livestream, tapos ipapahiya ni Sara. Ipapahiya ni Sara. Kasi ano yan pwede namang isulat ni Sara yung mga questions niya. Tapos babasahin ng presiding yung nagpe-preside si Congresswoman Beatrix Listro. Babasahin yun. May expose si Madriaga doon. Pag na-expose si Madriaga, mapapahiya siya, wala nang kredibilidad yun. Ibig sabihin yung mga sinasabi niya kasinungalingan talaga. Yan sana yung tama diyan. Na pag yan, paano ang pagdurog sa isang witness? Kumprontahin mo. Di ba? Kumprontahin mo yan. I-expose mo siya, malantad siya. Kaya nga, actually, ang inaakusa ay may right na i-confront ang witness laban sa kanya face to face.
Totoo, pwede niya namang gawin yan doon sa Senado sa trial. Pero maganda dito pa lang, sa House pa lang. Hubaran mo na si Madriaga. Yun. Di ba? O, kaya sabi ni tama itong sabi ni Attorney Palad. Kung talagang mahina si Madriaga, mag-appear si Sara. Kung weakest link nga si Madriaga, mag-appear si Sara. Yan yung simpleng banat ni Attorney Raymond Palad. Ba't hindi siya mag-appear sa April 14? Harapin niya, 'di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kapag sana humarap si Sara at mapahiya, malantad, mahubaran si Madriaga, wala na. Pwede nang ideklara ni Sara na, kita nyo? Kasinungalingan yan. Sinasabi niyan. Kaya lang, kung hindi a-attend si Sara bukas, paano mo i-expose si Madriaga niyan? Paano? Kaya, ito? Pag nagsalita si Madriaga, tapos na sasabihin naman ng kampo ni Sara, pinabuelo kasi si Madriaga, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon sagutin ito. Sila naman yung hindi sumipot eh. Anyway, abangan natin, baka naman sumipot si Sara bukas. Pero ang layo na ng posibilidad niya. Ang layo na ng posibilidad na sumipot si Sara. Kaya ang sabi ni Attorney Raymond Palad, ang sagot niya kay Attorney Panelo, sabi niya, kung sinasabi niyo na weakest link si Ramil Madriaga, sumipot kayo. Pasiputin niyo si Vice President Sara Duterte. Humarap doon sa hearing. At pagharap, magandang doon magkakumprontahan. Diyan malalaman kung talagang nagsisinungaling si Madriaga. At kung totoo nga na wala itong kredibilidad. Kasi lalo na ngayon, may linabas na naman na dagdag na pasabog si Madriaga. Matindi yun. Kinasuhan na si Madriaga ng cyberlife. Kinasuhan na ng perjury. Hindi naman natakot eh. Naglabas pa ng panibagong ebidensya. Lalo pang dinagdagan ang kanyang nalalaman. Tama. Di ba? Kaya ibig sabihin, yung mga kasong isinampa sa kanya, kinasuhan siya ni Sara, kinasuhan siya ni Man Scarpio. Hindi naman natakot si Madriaga. Sinulat kamay niya pa nga ang kanyang salaysay. Yun. Basahin na natin. Kaya ito mga kabunyog, wala. Talagang yung mga ginagawa ng kampo ni Sara na sirain si Madriaga, hindi uubre. Kasi simple lang naman sana ang pagsira kay Madriaga. Ang makakasira mismo kay Madriaga ay si Sara. At ang paraan ng pagsira kay Madriaga, umattend si Sara sa hearing, kumprontahin si Madriaga. Tapos yan. Wala na yan. Mapapahiya yung mga kongresista na yan. Mapapahiya yung sila Jokno, sila Leila de Lima, sila Bitek Sulistro, sila Ridon. Mapapahiya yan. Yun ang yun ang tamang moment o pagkakataon para maklear ni Sara ang sarili niya. Kung talagang totoo na nagsisilungaling si Madriaga, diyan pa lang makukuha na ni Sara ang simpatya ng publiko. Makukuha niya na ang simpatya ng mga tao diyan. Kapag nakuha niya ang simpatya ng mga tao, kahit yung mga members ng Justice Committee, mahihirapan ng ituloy pa rin ang impeachment ni Sara. Kasi parang na-vindicate na si Sara eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Ang hirap Bunyog, kapag katotohanan ng kakalabanin mo, hindi mo hirap baligtadin. Nako po. Masilip nga yan. Wait lang puntahan nga natin yan. Masilip nga natin yung bagong ebidensya ni Madriaga. Puntahan natin si Randy. Si Top 1. Alam ko sinare niya yun eh. May sinare ako kaso konti lang yung hindi yung buo eh. Alam ko kay Kabsat Top 1 buo to eh. Wait lang Alam ko sinare to ni Kabsat Top. Ito. Ay, hindi. Wait lang. Hindi yan. Arrest warrant yan. Asan na yun? Alam ko sinare niya kanina eh. Madriaga. Ay, nako, ito na yata yun mga Kabsat. Takot na takot silang malaman ng katotohanan. Kaya panay ang hiling nila sa korte. Sobrang ipatigil ang pandinig sa Committee on Justice. Nako po. Si Madriaga. Diyos ko Lord Rudy. Pasabog ni Madriaga. Mga Kabsat. Ito. Yung handwritten mga kakabsat. Diyos ko Lord Rudy. Ito. Inayos ba nila to? Ayun. April 11. Sige ito. Pwede ba natin ikon to?
Sige, basahin na lang natin, Mabsat, ha. A strategic assumption of Vice President Sara Duterte. It all started sometime in 2021 when BBM with Senator Amy Marcos visited FPRRD. They has a serious talk about the 2022 elections. PBBM was able to convince former President Rodrigo Duterte to have Sara Duterte to be his vice president, not to run as president. November 2021, FPRRD mentioned to me about letting Marcos to run for president along with Sara all for a plan of retaking the presidency from BBM by near 2025. Ay, may plano na. This is to extend Duterte's control of the Philippine government and using BBM merely as a political. Nako po, may mga plano silang ganito. Nako po. Gagamitin lang pala si Pangulong Bongbong Marcos. So parang 2 years lang talaga. This pronouncement of FPRRD became clear to me after VP Sara took her oath as VP. FPRRD discussed with me and other retired generals all his plans of unseating PBBM. Unseat daw nila, tatanggalin nila sa nako po. By all means, come 2025, so Sara can assume the presidency but still can run for the president. Ayun, parang Gloria. Di ba? Di ba? Vice President si Gloria noon. Tapos nung napatalsik nung nag-step down itong si Estrada, di ba? Pwede pa rin siya tawag presidente. Ay, kalam na this. Nako po. Diyos ko, Lord Rudy. Ay, galing to kay Pebbles pala. Kay Pebbles pala to, no? So, tuloy natin to. The pronouncement clear to me, VP Sara oath, PRD discussion with me and retired generals, all his plans unseating BBM, all by means come 2022, so Sara can assume the presidency but still can run for the presidency come 2028 national election. FPRRD told me, sinabi daw ni Digong sa kanya, that BBM knows already of him stepping down by year 2025 and yield his post to VP Sara. Ngay plano na pala. Nako, Digong, nakakulong ka na, may plano ka pala. Diyos ko, Lord. Former President wanted me to share some advice. My advice was simply create a separate security unit for the office of the Vice President, a security group that is distracted and independent from the PSG. I eventually recommended that a newly built Camp General Emilio Aguinaldo Training School to be the designated home base and headquarters where I was presently teaching strategic tactical transport course. Digong there and then called up DND Secretary Delphine Lorenzana to create the Vice President's VSPG CGHQ training as its headquarters. The strategy is that Sara, upon assumption of the office of the President succeeding BBM, should only serve less than 4 years of presidency to make her still eligible to run as president by 2028. Part of the plan is to sabotage BBM administration by using some of BBM's administration, using some BBM men to insinuate and initiate corruption issues that will lead to BBM impeachment. Nako po, pasabog to. In the event that BBM refused to honor the agreement and opted not to relinquish his post as president, extraordinary measures of overthrowing BBM should be considered like impeachment, assassination, or poisoning, or any means, and by the use of people power that will trigger former President Rodrigo Duterte with participation of active and retired AFP and PNP officials. This plan of overwhelming, Diyos ko Lord Rudy, this plan of overthrowing BBM, if all else fails, will be preceded by mass resignation of government officials, civil and religious sectors, simultaneously rallies, assassinations of government officials and office, civil disobedience, and lastly, assault of Malacanang Palace
by hired Muslim, former AFP and PNP integrees, retired AFP and PNP officers and personnel of the Mindanao mercenaries, including fraternity group affiliated with Digong. One of my assignment, ito may pina-assignment, is to recruit civil groups, school, clubs, and fraternities and underworld criminal gangs and syndicate. Naku pao! O, ito, patapos na tayo. A scheme of assassination of government officials will be the top priority of spearhead civil unrest, followed by the civil disobedience. Social unrest will be the gateway for a group of a military officer to a stage of a coup. This coup will be protected by another group that will not support a possible declaration of martial law. Malacanang Palace will be undersized, where BBM presidency will be unitile. BBM will be thereafter assassinated if he opted not to step down and do a self-exile to US. VP Sara is safe and secured at Camp Emilio Aguinaldo, where his VP SPG is based on the NCAMP, waiting for her to oath as President of the Republic of the Philippines. Sign, Ramil Madriaga, April 11, 2026. 3 days ago, maabsat. Ito, handwritten pa, Diyos ko Lord. Yan, handwritten yan ni Madriaga, mga kabsat. Pirmado pa ni Ramil Madriaga, April 11, 2026. Nilagay lang sa Word. Nako po, LC Mix, Diyos ko Lord Rudy, wala na. Magsisiiyakan na sila dito talaga. Bagong pasabog na naman ni Ramil Madriaga to. Diba? Nako po, kaya magandang kwanto, magandang ito, bloodbath talaga. Wala siyang pakialam. Basta, sige, tuloy lang. Nako po, binulgar na naman. Panibagong pasabog to ni Ramil Madriaga, no? Aside sa mga nauna niyang pinasabog sa kanyang affidavit. Kaya ito malamang, hindi to, ato nakikita ko, baka totoo ba? Yung mga bago mong sinasabi, yung mga itong sinulat mong to, ikaw ba talaga yan? Totoo ba itong mga ton? Kaya mong patunayan? Ay, nako po. Paktay. Dawit din pala si Digong, mga obsat. Diyos ko Lord. Nako po. Siya. Mag-last topic na po tayo kasi it's already 1:11 na po ng madaling araw. Mag-last topic tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Press 1 nga sa mga nandyan pa, Mabsat. Press 1 po sa mga nandyan pa. Maraming salamat. Countdown tayo. Last main topic po tayo. Here we go.